kulungan. Pag na-checkpoint po, pag na-medali ka na. Magandang gabi po sa lahat. At ang ating pag-usapan ay ang impeachment na update tungkol kay Sara Duterte. Ito po, ang i-discuss natin primarily ay yung tinatawag na Guys, I have a toy. Yeah, you have a toy. You bought it. Toy. I have a remote. Ay, remote control. So, pag-usapan natin ang update matapos ang pre-marking ang tawag namin doon. Pre-marking ng mga exhibits. Ano nga magit sa exhibits ay bago natin pag-usapan, nais ko munang ibigay sa inyo ang isang tugtog natin na para sa para kay Sara Duterte. Sara, Sara, wala nang iba. Ito, si Sara muna. Sara, Sara, may iba. Wala nang iba. Okay. And then we will sing na, Toto Kasi Tirador. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, ang kasunod niyan ay mag-ano muna tayo. Ang kanta ng ating istasyon. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw, Dario Arellano, magandang gabi. nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang
Eddo 007 TV. Good evening. Okay. Magandang gabi. Ang ating pong pag-usapan ay itong patungkol po sa nangyayari ito sa pagkatapos ng pre-trial markings. Hindi ko matawag na pre-trial yung nangyari sapagkat nang mamarka-marka lamang sila ng mga dokumento. Ang totoong pre-trial po ay haharap sila sa judge. At tapos kung meron silang mapag-usapan, pagdebatihan lang sa harap ng judge at saka yung judge magdesisyon kung ano ang gagawin. So, una, nais ko lang bagitin sa inyo na itong si Jervil Luistro, yung chief prosecutor ng impeachment team, ay nagmamayabang Miriam Defensor Santiago daw siya, makabagong Miriam Defensor Santiago daw siya. Papayag ka ba niyan, Beth? Edo, papayag ba kayo niyan? O maraming ang kaibigan ko rito sa katabi ko, ayaw pumayag. Si Duarte. Ibang klase si Miriam. Oo, ibang klase si Miriam, di ba? Ang nakakahiya dyan, pagmamayabang niya sarili niya, siya daw makabagong Miriam. Ay, nakakahiya naman. Sabi pa nga ni Attorney Ed Chico, nakakahiya naman yan. Bakit kako, Duarte? Sabi ni Attorney Ed Chico, si Miriam, ginagalang ko kasi dati kong boss yan, nung buhay pa. Ngayon, at saka 3 termino naging senador yan. 18 years naging senador. Nadaya lang. Oo, sabi ni Bibi Las Vegas, ang layo naman. Si Miriam, bihira mag-Tagalog kasi nahiya si Miriam sa kanyang Tagalog. Tunog Ilonggo ang Tagalog niya. Kaya, laging English. Pulidong-pulido. Alam mo, mga sports writers na mga kasama ko, nung ako sports writer pa, mayroon pang iba dyan, marami pa mga grammarian na mga writer na mga kakilala ko. Kung magsalita si Miriam Duarte, pati grammar perfect. Ang tawag dyan, letter perfect. Si Miriam, laging galit. Kahit kanino, walang sinasamba. Walang sinasambahan, di ba? Oo, kahit sa FBR ka Oo, binubomba niya, talakitok. Tawag niya, talakitok. Oo. Si Luistro naman iba, sumasamba kay, walang AIX kung wala ni speaker. Walang akap kung wala ni speaker. Walang ayuda kung walang speaker. Yan si Luistro. Walang balita kung wala ni speaker. Yan pala. Ay, nako. Ma-bias din pala to si Luistro. Ang binabanggit na lang mga ayuda at saka AX na pinamimigay niya, kinukutungan, kinukupitan pa. Pinamimigay sa mga tao. Sabi naman ni Attorney Ed Chico, si Ed Chico po ay may comedy bar diyan sa Quezon City. Diyan sa Timog Avenue. Sabi niya, wag naman niya ikumpara sarili niya kay Madam Miriam. Ano ba bakit, Duarte? Si Miriam po, 3-6 na taon na naging senador. Si
Bakit? Si ano naman, si Luistro, naka-visitors pass na sa Senado, akala niya senador na siya. Lorna Kapunan naman. Binibilangan ko to si Lorna Kapunan, hindi mag-umpisa ang tinatag nito, ang impeachment, magwi-withdraw na. Magwi-withdraw na, hinuhulaan ko na. Alam ba kung bakit ganun hula ko? Alam mo, 2 beses akong kinasuhan ni Lorna Kapunan. Siya ay naging abogado ni Janet Napoles. Pagkatapos, kinasuhan niya ako ng disbarment. Dahil doon sa sinulat ko sa Blogspot, laban sa kanyang client na si Janet Napoles. Kinasuhan pa rin ako, libel. Akalain mo. 2 kaso lang kami. Nung alam niya na, sanang mabasa niya sagot ko, na matatalo na siya, nag-withdraw. Nataranta. Ang pumalit tuloy si attorney, yung abogado naman ngayon ni Rapi Tulfo, na si Attorney Villamor. Sa Encarnacion, Dr. Toto, good evening po. Have a nice week and to everyone and to your avid followers. Syukran. Yes, syukran. As laging sinasabi ni Sarah, kada speeches, syukran. Sabi ni Luis Las Vegas, galit na magnanakaw si Mariam at si Luistro. Galit sa magnanakaw si Miriam. Si Luistro, bahal ang magnanakaw. Ang layo nga! Kakahiya naman to si Luistro. Sabi naman ni Anyari TV, kung alam lang ni Luistro na daming di agree sa sinasabi niya, hindi niya alam eh. Pili niya kasi, pinupuri kasi siya na maganda na pagpatakbo niya ng impeachment hearing ng Committee on Justice. Ay, nako. Talagang concited siya, concited. So, ngayon, ito, una. Alam mo sa pagiging concited niya, di pakinggan kaya natin itong nasalita niya. Ikuhan ko muna. Ipakinggan muna natin sandali si Miriam Santiago Luistro. Miriam Santiago Lucarit Luistro. Pakinggan nyo. I hope that they will be able to confer and convince the defense team to provide additional lawyers to attend to the marking of exhibits, considering the possible additional measures which will be adopted by the impeachment court. Kayo nga nag-cause ng delay. Tuturuin sa prosecutor. Alam mo, bago ko itatakil niyan, nais ko lang din sabihin muna na yung ginagawa po ng prosecutor, sila ni Luistro panluloko. Alam mo, Duterte, bakit panluloko? Sa ebidensya. Anong gawin sa panluloko sa ebidensya? Ganito po yun. Kasi, nagsubiti sila ng mga dokumento. Pak. Ang ginawa naman ng mga abogado ni Sara, lahat ng dokumento meron ang prosecutor, meron ding dokumento ang depensa, mga abogado ni Sara. Nagulat sila, Duarte. Nataranta sila. Ano ba ito? Bakit yung ebidensya natin ginagamit ebidensya laban sa atin? Hindi ba naintindihan yun? Ang ibig sabihin nun po, yung ebidensya nila ay pabor kay Sara Duterte. Gusto ko mabigyan ng example. Example, Duarte. Yung affidavit ni Juan at saka supplemental affidavit ni Ramil Madriaga.
isa doon sa sinasabi niya na hinatid ni Ramil Madriaga ang duffel bags ng pera sa 4 na tao. Binanggit niya, number 1, ay yung mayor ng Laguna. Number 2, yung si Attorney Kilala. Number 3, yung sa comedy bar na sila kay Attorney Ed Chico, nandun si Attorney Raymond Monsayak. Pinadala daw yung mga duffel bag na pera. At saka yung isa si Santiago family doon sa Jordan Plains Subdivision. So ngayon, gagamitin ngayon ni Sara yan na ebidensya laban sa kanila sa pamamagitan Duarte na pagsabi. Ganito. Oh, ano bang sinasabi ni Ramil Madriaga dyan? Kanino niya binigay pera? Magiting ngayon na sa mayor ng Laguna, na sa Attorney Kilala, na kay Attorney Musayak, at saka sa Santiago Pabili. So, wala bang nakalagay na Sara dyan? Nahirating siya? Wala po. Di panalo na. Yan pa lang, panalo na. Tapos, pangalawa, marami, halos lahat ng dokumento. Ito lang ang prominente. Nagsumite sila ng bank records ko ni Sara na binigay ni Trillanes. Ang ginawa naman ni Sara, ginawa na, ebidensya rin namin yan. Ano naman ngayon gagamitin? Paano gagamitin, Sara? Ebidensya namin yan na kumuha ka ng ganito na sinasabi mo bank records. Trillanes, kanina mo kinuha ito, Trillanes? Gagamitin ng mga abogado ni Sara sa pagtatanong kay Trillanes. Saan mo kinuha itong bank records ito? Sabi niya, may kiniklaim sila ngayon, no, na umikot-ikot yung babae. Doon daw na kinuha. At saka sinabi din narinig ko si Trillanes na kinuha na daw niya kay Joseph de Mesa. Joseph de Mesa. Hindi pala John de Mesa. Joseph de Mesa. So, ganon. Ang mangyari niyan, hindi pala galing sa bangko, sa bank official. Gagamitin ni Sara. O kanino galing? Hindi ba galing sa bangko? Wala sinabi diyan. Pag sinabi niya, oo, patay na ang bata. Bakit po, Duarte? Kasi bawal po sa Republic Act 1405 ang sinumang pribadong tao, kahit mga bank na empleyado, na mag-smuggle ng records ng bangko at ikukulong ang sinuman. At kung bawal at nakakuha siya, anong ibig sabihin? Ibig po sabihin, illegal na kinuha ni Trillanes ang mga bank records. Di kung illegal, sinasabi po sa Article 3 ng Constitution ng Pilipinas, Section 3, na yung pagkuha ng ebidensya na labag sa privacy of communication ay hindi pwedeng tatanggapin ang mga nakuha na gagawin mong ebidensya. So, ibig sabihin, kahit nakakuha ka pa ng ibang mga bank account records dyan, pasikreto, kahit bank manager pa nagbigay, hindi pwede tanggapin kasi ang tawag dyan, kinuha mo sa illegal na pamamaraan. Kung kinuha mo sa illegal na pamamaraan, ang sagot, ang sabi ng Section 3 ng Constitution, lahat ng bagay na ebidensya na kinuha sa pamamagitan ng paglabag ng pribadong karapatan ay ang mga ebidensya ay hindi pwedeng tanggapin kahit saang mga kaso at kahit para saan. Ganun lamang po. So kung hindi para matanggap na ebidensya ang sinasabi ni Trillanes, paano pa mapatunayan ngayon
na may bank record si Sara. Ayan. Initingnan natin ng iba pa. Ito pang nakakahiya. Ano mo ba yung nakakahiya? Dahil sa mga pagpaka. Dito pa isang nakakahiya. Yung naglagay sila ng testigo na yung sirip na sinuntok ni Sara. Gawin lang testimonya at ako ang testigo. 2010 pa 2011 pa nangyari yun. Last day, di ba? Hindi na dapat kasama, bihir pa siya doon. Ano nangyari? Gusto lang isama, hindi pala sila nagpaalam doon. Kaya, nilista lang nila. Ano nangyari? Si Abby Andres, na sirip na sinuntok, ay nagsalita na, mga kaibigan. Ayaw niyang sumali. Kasi politika lang yun. Ganun po ang nangyari. O sige, ito pakinggan ninyo. Pakita na natin. Ito po si Kwan, yung sheriff na sinuntok ni Sara. Pero wala siyang black eye, ha? Ayan. Natanggal yata. Ayan po si dating Davao City Court Sheriff. Tumangging magkomento kaugnay sa umanay pagiging testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Sa isang statement na pinalabas niya, ayaw niyang masali sa politika, kaya ayaw niyang tumestigo. Di pahiya sila. Paano pa ngayon yan? Ang problema kasi nito sa mga kalaban ni Sara, ito pong indikasyon na wala na silang ebidensya, JJ Zapata. Ito rin pong ebidensya na wala silang ebidensya, Anyari TV. Bakit? Kung sino-sino na lang pinupulot nila. Akalain mo yung may regrespatos, gagawin nila ebidensya, sabi nila hindi totoong tao, gagawin nila testigo. Nagpakawala sila, panic na sila. Iyan po ang senaryo na natataranta na sila, Duarte. Di nila alam anong gagawin. Ang lahat daw na mga binigay na resibo ni Sara patungkol sa binigyan daw ng pera ng confidential fund ay puro mga peking tao. Pero bakit nilista nila ng mga testigo? Ibig po sabihin ang testigo nila multo. Ganun po yun, mga multo. Kung pinatago nila si sheriff, ang tagal-tagal na nangyari nun, akalain mo ba? Pati yung estudyante, nung sa estudyante pa si Sara, pati yung estudyante na hiniraman niya ng lapis na hindi ni Sara isinauli. Ang lapis, ipapatawag pa. Parang ganun ang nangyari. Ganun na kadesperado ang kalaban. Kaya gusto ko silang kantahan eh. Dedikasyon ko lang sa kanila eh. Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences, open the gate. Desperado. Napasubo sila sa kanilang kaso. Okay, ladies and gentlemen. Ano pa bang ibang aking ilalabas dito? Ito, nagkwento ang mga kulto ni Trillanes, ni Trililing, na yung empleyado raw ng BPI na nagbigay sa kanya ng bank records ay namatay. Alam mo, Duarte, kapag sinabi mo na ang isang bank employee, sabi mo nagbigay siya ng bank records, matatanggal sa trabaho, makukulong pa. Kasi bawal nga sa batas. Republic Act 1405, bawal ang maglabas ng mga records sa bangko ng mga depositor. Ito siya, nag-post pa sa Facebook ang mga kakampi ni Trillanes. Kasi si Trillanes kukuning testigo eh. O ito daw yung babaeng ito. Pangalan niya kuno si
Aurora Baby Cruz Ignacio. Namatay daw ng June 2, 2026. So ngayon, paano ito? Pati yung babae na namayapa, inistorbo nyo, nakakahiya naman kayo. Gaya, pwede nyo bang sundin ito, Lisa Aralita Marcos? Tingnan mo ito. Ang dating First Lady ng South Korea, na asawa ni, nakalimutan ko yung Pangalan ni Koreano, yung presidente ng Koreano. si Park Chung-hee. Hindi. Pinakabagong sa presidente. Ay, nasentensyahan ng 7 taon at makukulong na. Bakit? Anong dahilan? Dahil po tumanggap siya ng Christian Dior na bag na gift. Galing sa isang pastor na Amerikano. Kapalit sana yun, Duarte, ng pabor sa na proyekto sa gobyerno. Kaya kita po sa kanila, ang nakukulong sa atin, hindi. So, ito, nakita na natin, ha? Si Sheriff Andres ay ayaw na magtestigo. Bakit? Nagagalit pa siya. Bakit yun? Nilista ang pangalan ko dyan. Ayaw ko namang tumistigo. Tapos si Lucarit Luistro, gusto niya ipanabas na parang Miriam Santiago daw siya. Pero bago ang lahat, ladies and gentlemen, hindi ba nakakahiya to sa kay BBM? Ito. May papakita ko sa inyo na detalye. Ladies and gentlemen, tingnan nyo yan. Yan po ang survey sa buong Asia. Ang tanong sa mga tao, satisfied ba kayo sa inyong gobyerno? Yan ang tanong. Ang sagot, number 1, Singapore, 75% ng populasyon na sa Singapore, na mga Singaporean, ay satisfied sila sa kanilang mga leader. Ang pangalawa, 74%, Indonesia. Pangatlo, Brunei. Pang-4, East Timor. Pang-5, Vietnam. Pang-6, Cambodia. Pang-7, Malaysia. Pang-8, Thailand. Pang-9, Laos. Pang-10, Philippines. Ang kinalo ng Philippines, Myanmar, na 32% lang ng Pilipino ang naniniwala sa gobyerno ni Marcos. Kakahiya. Okay, mamaya na. Kukunin na natin yan. Ito na naman tayo ngayon. Kaya ito, kinriticize pala ni Guanzon, yung pagkuha sa sheriff ng testigo, hindi naman siya tawag diyan, hindi naman po siya hindi pa naman Vice President si Sara. Sinabi ng Supreme Court, ang dapat ikakaso na sa kay mga impeachable officers, yung kanilang nagawa na kasalanan sa panahon ng sila ay impeachable officer na. In other words, yung mga kasalanan lang na nagawa ni Sara nung siya Vice President, hindi na kasama yung dinaya niya sa tumbalata. Hindi na kasama dyan yung kung nandaya man siya sa klase niya sa San Sebastian College of Law, kung nag-cheating man siya, hindi kasama dyan. Ganon po sana ang mangyari. Ay, nako. So, sabi ni Attorney Panelo, pakinggan natin. Mamaya ipaliwanag natin kung ano ang punto de vista ni Attorney Panelo. Alam mo si Attorney Panelo, ano to, kaklase pa to ni Heidi Yurak. Namatay na si Heidi Yurak. May kaklase to si Attorney Panelo. Ang pangalan ay si Attorney Agustin. Nagmamayabang siya. Nakaklase niya ito.
Eh ngayon, kung kaklase, si Kim Jong-un pala, si Kim Jong-un. Hindi. Kim Jong-un sa North Korea yon, sa South Korea. Hanapin natin. South Korea. Yung asawa nun, nakulong. Yung asawa ng President South Korea, President of South Korea, na nagmarsalo. May martial law sa South Korea. Nagdeklara siya ng marsalo. Alam mo, ang ginawa niyang diskarte, kung bakit nagalit sa kanya ang mga Koreano, mga South Korean, ay nagdeklara siya kasi ng martial law. Ngayon, para alam Ferdinand Marcos style para ma-justified ang kanyang martial law ay ang ginawa niya, pinaliparan niya ng drone papasok sa North Korea. Anong pakay niya? Ngayon, nagalit ang North Korea. So, papasok. So, ginamit niya yung pag-atake ng North Korea bilang justification na iba martial law niya sa South Korea. Sino ba yun? Hanggang ngayon hindi ko maalaala. Hindi lumalabas yung record ng presidente ng South Korea. Ano tinatawag sa Google? Di, sinesearch ko. Nako. Breaking news lang muna. May 6.6 earthquake ngayon sa Balut Island, sa Sarangani, Davao, at saka Davao Occidental. Ngayon, So sigurado, sa aming lugar sa Cotabato, meron na naman. Sige, mag-ingat lang kayo mga pakat, mga pagari. Diyan sa Sarangani, sa Balut Island, marami diyan mga pakat pagari ko. Ay, Bapa Ingkong Binago, shout out diyan sa Sitio Nalos, sa Kiamba. Alam mo, si Bapa Ingkong, isa sa pinanalo ko bilang abogado niya ako. Kaya paki-share diyan sa mga kapitbahay mo, yung mga bago, yung mga kasama mo sa moske. Sino ang pangalan? Nakalimutan ko. South Korean president. Ang pangalan niya si President Yoon. Yan pala. Yun. Oo. Laks ka dya. Mapya ka kami. South Korea. So ngayon, ito ngayon titingnan natin. Yung, bakit lagi na sinusunod ito? Sabi ni Panelo, walang kwenta. Okay, ikuha natin si Panelo. Enter! Salvador Panelo. Kaklase niya yung abogado na taga-UP na tinalo ko sa kaso. Alam mo nangyari? Tinalo ko siya sa kaso, sinampan niya ko ng live ng disbarment. Luko-luko. Graduate ka ng UP tapos natalo ka ng graduate ng MSU at saka PLM tapos magagalit ka. Ay nako, mga tao na hindi makamove on. Gusto mong ilabas o kayong ebidensya. At mahina ang ebidensya mo kasi mismong defense gagamitin yung sarili mong ebidensya lang. Yan ang katibayan sa aming mga abogado po, nung abogado pa ako. Sa mga kasong lax gadya, nais kong i-disclose sa iyo. Sa mga kaso ng mga drugs case, karamihan na hawak ko, kung ano ang pinipresenta ng piskal at mga pulis na ebidensya laban sa client ko, pinamamarkahan ko rin, ginagamit kong ebidensya laban sa kanila. Kagaya nito, lagi kong ginagamit yung inventaryo. Bakit inventaryo? May tinatawag kasi na Section 21. Kailangan Section 21, mayroong photography.
na inuutos ng batas na Republic Act 9165 na pag mahuli mo ang tao sa droga, ay mamarkahan mo kagad ang ebidensya para hindi na magkalimutan at para walang dayaan sa ebidensya. Eh yung iba, ginagawa ng pulis, pinamarkahan sa presinto. Hoy, bawal yon! Dapat kung saan nyo inaresto, doon nyo markahan ng ebidensya. Kaya dyan ako lagi nananalo. Eh, karamihan sa mga pulis, imbento ang kaso. Wala sa lugar, kakatwiran pa yan. Eh, Your Honor, kasi baka darating may intel report kasi kami na darating mga grupo nila, ba delikado kami. Isang tanong ko lang, yung taga-PDEA, may hawak akong isang Maranao na policeman din, hinuli ng kapwa niya, ng mga taga-PDEA. Hindi ko lang pangalanan. Naipanalo ko kaso niya. Sabi ko sa mga PDEA, bakit ninyo sa PDEA headquarters minarkahan? Eh, sabi nila, kasi sir, baka darating mga kasama nila. Sabi ko sa kanila, tanong ko sa, nung pumunta kayo sa site, sa sinasabi nyo kung saan nyo sila nahuli, bakit kayo pumunta kung delikado ang lugar? Doon pa lang, duda na sa kanilang judge. Sinungaling. Tapos, yung kanilang ng inventaryo na ginawa ng PDEA, ginamit ko laban sa PDEA. Bakit? Hindi pinirmahan ng media, Ay, nako. Kaya lahat, wala talaga. Yan po, pinapaliwanag ko lang sa inyo. Ano ang dahilan kung bakit ginamit din ng mga abogado ni Sara ang ebidensya na nila ni Luistro laban kay Sara? Ibig sabihin po, nakita ng mga abogado ni Sara na may magagamit silang ebidensya laban sa kalaban doon sa mga sinusumiti nila. Kagaya ng kay Madriaga, nakasabi kay Madriaga na wala siyang hinatid kay Sara na pera. Gamitin ng ebidensya just to prove that no money was given to Sara. Ang dami pang iba. So ito ngayon, after discussing everything, siguro mas maganda na i-discuss na natin siguro ang unang part ng Article 2 nila. Okay, ito pang Article 2 nila. Para sabay-sabay tayo malalaman natin. Ito po, yung Article 2 sa impeachment. Basahin natin. Yan. Paano ba ito lalaki? Hindi ko malaman kung paano pag lumaki ito. Zero o ano? Paano muna ko pahinga? Sige. Paano kayo mapalaki ito? Ito. Ito po ang Article 2. Sinasabi sa Article 2 na si Sara Duterte daw ay nagkasala ng culpable violation of the Constitution and betrayed public trust nang siya ay nagkamal ng hindi maipapaliwanag na salapi na napakalaki, manifestly disproportionate kung ikumpara mo sa kanyang lawful income at saka pagkakitaan nang siya ay nasa opisina as a public officer. Letter B, nang nagdabigo si Sara na maibanggit sa kanyang salin o di kaya statements of assets, liabilities, and net worth ang iba pang kanilang mga kayamanan. Letter C, nabigo si Sara na umalis sa mga korporasyon nila ng kumpanya, mga pamilya nung siya ay naging vice-presidente. Yan ang akusasyon sa kanya. So, isa-isahin natin to, ladies and gentlemen. Basahin natin ang kaso na ginawa at susuriin natin kung may
lakas ba ito o wala? Siguro, wala. Kasi bakit? Mga ebidensya nila, ginagamit pa ng kalaban eh. Ginagamit ni Sara. So, suriin natin una. Puro batas yung sinasabi na eh. Suriin natin yung ebidensya na. So, meron silang binabanggit na to documents. Shall contain information the following real property. Sinasabi salin pala to. So, nagsabanggit sila ng batas. Titingnan natin dito sa mga detalye nila. Sinabi sa detalye, respondent began her career in elective office when she won as Vice Mayor of Davao City in 2007. Since then, mula noon, ay nakahawak din siya ng ibang pwesto sa gobyerno. Maliban na lamang noong 2013 hanggang 2015 nung namahinga siya at naging private citizen siya. Pero bilang Vice Mayor, sabi nila, ay nakagkamal si Sara ng ganitong mga income. Bilang Vice Mayor, in 2007, 321,540 bilang sweldo sa kabuuang taon. Sa kabuuang taon ng 2008, 353,688. Sa kabuuan ng 2009, 468,312. Check ko lang kung nakita nyo. Nakita pala ninyo ha. Palaking ko pa. Ito. Tapos 2010, 683 bilang mayor. 2011, 815,000. 2012, 947,000. Tapos 2013, 14, 15, wala siyang opisina. Hindi siya nagtumakbo. So 2016, ng panahon ito ay presidente ng tatay niya. So 1,156,248 daw kinita niya. Ito ay binabanggit na ng mga sweldo ni Sara. 2017, sweldo ni Sara na kabuuan sa isang taon ay 1,411,000. So, ang sweldo niya noong 2018 is 1,720,000. Ang sweldo niya noong 2019 ay 2,136,000. Ang sweldo niya noong 2020 ay 179. 2 million pala, 2,179,000. Saka 2,136,000. At saka 2021, 2,221,000. So kung totalin natin, 1.1 plus 1.4, that is 2.5. Plus 1.7, that is 4.2. Tapos plus 1.7, that is 5.9. Plus 2.1, that is 7 plus 1, 8. So 8 na siya. Plus 2.1, so 10, 1. Tapos plus 2, 12, 3. So dito, 12,300,000. Tapos sa 2022, may 3 million, almost 4 million. 4 million, 4 million. So 12 billion ang dagdag. So yan ang sinasabi daw. So ano ang usisain na natin ay yung anong tawag dito? Yung amassing unexplained wealth. Unexplained wealth ang pinag-usapan, pero ang pinresenta nila sa kanilang kaso ay yung patungkol sa sa salin. Tingnan natin. Pagtapos ito sa salin, nagbanggit sila na ito mga figure na ito daw ay kabuuan ay 30 milyon. At aside from her accumulated salary as a public official, respondent also declared various companies, ito mga kumpanya na salin sa Davao City, Metro City Chow Foods,
City Hall King Chow Foods Corporation, GenCorp Industries, okay? So, medyo naka-slip-slip lang ako ng konti, no? Ang iba namang korporasyon ni Sara ay Metro City Chow Foods Corporation, tapos City Hall King Chow Food Corporation, GenCorp Industries, tapos Great Jolly Times Food, ikot to siguro ng Jollibee niya. Si Carpio Lawyers, formerly Carpio and Duterte Lawyers. Tapos 888 Bistro. Tapos Calle W8 Foods Corporation. Tapos Madayao Fisheries Corporation. Tapos Bati City Ice Plant. Tapos Cold Storage Incorporated. Amianan Shores, Geometry Security and Investigation Agency. And Cable Tao, 88 Shipping and Marine Services. Davao New Royal Taipan Corporation. Tapos Davao Bounty Times Food Corporation. Siguro mga itlog ito o manok. SGT Fortune House Corporation. CY Kitty Incorporated. Three Kids Incorporated. Zelta Makim Salon. So the audited financial statements of companies where respondent and spouse have business interests show that the combined income and losses of the corporation resulted in a net loss. In short, the estimated total salary income of respondents from 2007 to 2024 remains at approximately, mali na theory yun. Ibig sabihin, ang kinita siya sa sahod ni Sara kabuuan ay 30 million. So sa 30 million, hindi na tumaas kahit na may negosyo siya. Kasi ang negosyo niya ay lugi rin. Ganito po yun kung bakit lugi. Kung totoong lugi. Nakalugi dyan, pero yung sweldo ng mga tao ay naibigay. At siyempre, pag naging manager dyan, may kita rin si Sara sa kanyang bilang sweldo bilang manager o consultant, ay nakakuha din siya ng pera kasi consultant ka ng lahat ng kumpanya mo. Pwede kang kumita tag 1 million bawat kumpanya. Sa kabuuan lugi, pero nakakuha ka na ng sweldo mo bilang consultant. Ganun po, yan ang pwede mangyari. Hindi ko sinasabi na yan nangyari. Sinasabi ko lang na pwede mangyari. Ilan ba yung nilista nila na korporasyon ni Sara? Ang dami. Hanggang P. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. 15. So kung kumita lang siya ng 2 million sa kanilang mag-asawa, parang sweldo sa kanila, ay 15 million, 30 million din. 30 million, 15 eh. Times 2 million. Oh. Ibig sabihin, idadagdag mo yung 30, 15 sa 30, 45 million. Ibig sabihin po, so hanggang dyan lang ang ating pag-uusapan, malabo rin po para sabihin na may mga salapi pumunta sa kanya na hindi may paliwanag. Hindi may paliwanag kung saan ang galing. So, gaya nito, 2007, may 7 million siya. Tapos, 2008, meron siyang 18 million. So, ano yan, Duarte, nakikita mo? Ang pagkakaiba ay 11 million. So, ibig sabihin, pwede mangyari na pasok galing sa negosyo nila, na sweldo sa negosyo nila. 2009 ay naging 18 million pa rin. So, maring marami silang gastos. Alos pareho. 2010, bumaba. So, kung magnanakaw siya, hindi pwede bababa. Dapat tumaas. 2011, mas bumaba, 14. 2012, umakyat sa 22 million. So, pwede rin mangyari na wala siyang nanakaw, yung mga negosyo niya pinapatakbo, malaki ang kita sa panahon na yun. Okay. Wala siyang trabaho sa 2013.
bilang government official. Sa 2014, wala rin. 2015, wala rin. 2016, may trabaho sa 34,800,000 or 900,000. Sunod, plus 44, that is 78 million or 79 na. Ano pa? Tapos, plus 49. So, ibig sabihin po, hindi natin maklaro kung talagang may mga kayamanan si Sara na hindi may paliwanag nang dahil lamang sa ganun. Darte, sabihin na natin, 88 million ang huli niya na pera, 2024. Ngayon, inaakusa siya ng mga congressmen na sobra ito kung ikumpara sa sweldo. Sweldo niya, sobra kaso sa negosyo. Ang problema, hindi nila nilagay sa sweldo kung magkano ang sahod ni Sara sa kada bilang consultant ng kanyang mga korporasyon. Pero dapat ilagay nila na hindi siya kumita para bilang consultancy allowance galing sa bawat korporasyon. Para sabihin nila na 30 million lang ang kinita. Malay mo, nagka 2 million, 3 million, pwede mangyari. Lugi nga ang kumpanya sa kabuuan kasi matapos na nakuha yung mga allowances. So ngayon, paano nyo ngayon may impeach? Paano yung patunayan na si Sara ay nagkamal ng salapi na hindi mapapaliwanag kung ibabase lamang dito sa kanyang sweldo at negosyo? Hindi nyo naman binanggit kung magkanong eksaktong kinita ng kada korporasyon. At hindi nyo binabanggit kung sino ang mga empleyado ng bawat korporasyon. At para malaman nyo kung ano ang papel, magkano tinanggap ni Sara sa mga kada korporasyon. In other words, dahil sa hindi nyo ginawa yan, hindi pa rin mapagkapaniwalaan ang inyong aligasyon na kumita si Sara na hindi may papaliwanag. Hanggang dyan lang muna tayo at pag-usapan naman natin yung bukas, yung patungkol naman sa hindi paglagay sa kanyang sasalin. Okay? So hanggang dyan lang muna at magandang gabi. Sabi ni Linda Respondo, mga muti ang mga direktor ng impeachment versus Sara. Maria Wasim, Atty. Toto, halata talaga na walang mahahanap si Luistro na may kurap si BP Sara. Kaya kahit ano na lang, kahit wala dun sa impeachment. Okay. Yung tumbang preso pa lang natalo ni Sara, nagreklamo yung tinalo ni Sara, baka yan gawin pa lang testigo. Di ba? Sa amin naman doon, sa lugar namin, ng panahon na yun, mas matanda ako kay Sara Merong sugal doon, Duarte. Yung kanikadya kami, paggabi, kumukuha ako ng gagamba. Ilalagay ko sa posporo. Tapos kinabukasan, manghamon ako ng away, pustahan. Nandaya halimbawa si Sara sa langgam. Gagamba pala, hindi langgam. Gagamba. Away ng gagamba. Di ba may supot yung gagamba? Ang natalo, sasaputin niya. Tapos pusaan yan. Ang mga halimbawa, dinaya ni Sara sa laro ng araw, gagawin ng testigo ngayon. So in other words, nakita nyo na po, ladies and gentlemen, para magiging credible sana itong kanilang akusasyon kay Sara na nagkamal ng salapi na hindi may papaliwanag. Sana po, kada item sa negosyo ni Sara, nilagay nila kung magkano ang kinita o hindi kinita ni Sara. Ang problema sa kanila, nilagay nila ang korporasyon lang ay nalugi. Pero Duarte, hindi ibig sabihin kung nalugi ang korporasyon ay hindi nasweldohan ng lahat ng empleyado. Hindi pwede sabihin na ang mga kinukuha bilang consultancy fee ng mga may-ari mula sa kanilang korporasyon ay hindi binlang nila sinabi kung magkano. In other words,
Hindi nila binanggit lahat. So, paano mo sabihin ngayon na hindi mayroong pera na hindi mapaliwanag? Tapos, panghuling argumento laban sa kanila. Duarte, walang sinuman na magnanakaw ang maglagay ng pera sa salin. Tampang pataas. Ang magnanakaw na tunay, tanong nyo kay Lax Gadya. Ang magnanakaw na tunay, kung may kinita po, hindi nila nilalagay dyan. Bakit ang kay Sara tumataas ng tumataas? In other words, kulang-kulang lamang ebidensya ninyo. Hindi ko sinasabi na mali ang mga tauhan ni Luistro. Sinasabi ko lang na kulang-kulang. Ang tawag niyan sa civil case ay lack of cause of action. Kung kulang detalye. Kung sa criminal case, failure to state allegations sufficient to constitute the crime. Para mapaliwanagan ko kayo ng gusto, siguro ganito na lang gamitin kong pangpaliwanag. Kinasuhan mo si Duarte ng child abuse. Sinabi mo na si Duarte ay pininggir niya yung babae na child abuse. Sinabi mo na si Duarte ay pagkatapos nun ay sinabihan niya pa ulit, ilang ulit siya gagamitin. Pero hindi ka nagbanggit kung ilang taon ang edad ng bata. Dito ba? Parang kagaya lang yan. Sinasabi mo na may child abuse pero hindi mo pinakita ang birth certificate. Hindi mo binanggit kung anong edad. By reason of failure to state all the required facts, then your case is dismissed. Dito, sa kasong ito, sa pagkamal ng salapi, paano mo sabihin na nagkamal ng salapi si Sara na hindi mo man lang binanggit ang lahat-lahat na posibilidad na pagkukunan niya ng kita at hindi nyo binanggit isa-isa kung magkano kinita ng bawat korporasyon at hindi nyo binanggit kung magkano o meron man o kung wala man ang natanggap ni Sara kada korporasyon niya. Dahil hindi nyo binanggit, wala tayong paraan paano malaman kung nakasubra nga at ang sobra ay ginamit ay hindi mapaliwanag. Pero ladies and gentlemen, the fact na nakita ninyo na tumataas ang kanyang salin, ibig sabihin, she was very truthful kung may income siya nilalagay niya. Naintindihan mo na? O, binasa na natin ha. Ginawa mismo ito ng mga kwanilustro, kasapakat, pero kulang-kulang. Pilit na ginagaya ang maganda, pero hindi nagaya. Ganon lamang po ang nangyari. So next time, proceed tayo in the next discussion, gamitin natin kung sino mga ebidensya pa nila. Okay, hanggang dyan na muna at magandang gabi po. Ibig sabihin, sa pangalawang artikulo na sinampa laban kay Sara, kulang-kulang pa rin. Oh. Yan po ang resulta, Mr. Lax Gadya, kapag ang kumakaso ay hindi trial lawyer. Theory lang alam ninyo, libro lang. Hindi nyo alam kung anong pagpatakbo ng kaso. O, sabi ni Maria Wasim, si Miriam, yun, di yun corrupt tulad ni Luistro na corrupt sa baleta. Mimi Authority ang layo niya kay Miriam Luistro. So, Maria Wasim, kaya pa at isa pa pinaliwanag na ang piatos si attorney talaga. What, your Ouroboros, yung sheriff na sinuntok ni Sara noon na Davao, ginagawa nilang testigo. Wala na, umayaw na po ang sheriff. Linda Respondo, nangamuti ang mga direktor. Okay, Maria Wasim, attorney totoo, halata talaga na walang mahanap si Luistro na may corrupt si BP. Halata naman. Si Lucena Portiabo,
Hello, claim to be Senator Miriam, maawa ka naman sa sarili mo. Sa RJ LaGuardia, otot, wala ka na amoy. Siya, kinitira lang ako nun. Sydney, tapos Arsena, hoy, upaw. Wala na. Guanillo Ilocano, Atty. Toto, dumami ang abogado na naging tanga at bubo dahil sa mga Duterte. Kabsat. Naimbag nga marim ka na kayo amin. Agyamanak, mga kabsat ko. Tapos si Gamora, Luistro, Buaya, Glenmac, si Primo GR. In other words, lahat ng sinasabi mo niya puro kabaliktaran ang nangyari. Tama. Tapos, Japs, bubo ang mga prosecutor na hindi nila pinag-aralan ang kaso nila. Luistro, sumasamba kay Romualdez. Sabi niya ni Luistro, sinasamba kita dahil sa iyong pera. Kim wala, si Lax Gaja, good evening, my brother, my brad, syukran. Jobs, ang layo naman para kumpara siya kay Santiago. JJ Zapata, magandang gabi po, hanggang dyan muna tayo at maraming salamat. Abangan nyo ang karugtong ng Article 2 discussion. Dito napakita natin ang isa sa 3 bahagi ng Article 2 at nakita na ninyo yung bahagi na pagkamal daw ng salapi ay hindi maipaliwanag ng gusto, kaya talo na yan. Okay? Magandang gabi!